So, hindi pa dapat ako eh. Kaso yung susunod na speaker, naglaba. Nawala ng tubig. Nasa ilog ngayon. Sa ilog ng lalabas. So, hindi nakarating. So, anyway, thank you, CJ. Galing ni CJ. No? Every time CJ speak, the passion is there. Diba? Bago nag-BPO yan, actually, Hollywood actress yan. Ang screen name niya ay Selena Gomez. So, malakpakan naman natin si CJ. And then, of course, ating first speaker natin, si Jet, no? Ang galing niya sa numbers, ano? Kasi galing niya sa casino, eh. Di ba? Pero ang galing na pagkaka-explain, no? Can you imagine, sa ibang kumpanya, yung mga empleyado, they don't know about marketing plan. Yeah. Yung iba, tatagal na, pero hindi alam, no? But dito, most of the people in Riwe are really expert because they are treasured by our big boss, especially the business development. Palakpakan natin si Jeremy, yung Asuncion. Jet ang tawag sa kanya. Kaya Jet, bilis tumakbo. No? Okay, and of course, kanina nabanggit si CJ, no? Yung 18 bedrooms ni William Chua, di ba? Pag pumunta ka ron, doon ka lang makakaras matulog sa CR. 18 bedrooms eh. May bed ba? May bed? Bed and CR pala. Sorry. Alam ko CR eh, no? So, and masyado kasi kayo seryoso eh, no? Kanina nabanggit alam mo nung hindi pa ako nagne-networking, ang hirap ng buhay. Dito lang. Ang pabango ko nun yung pinagit niya, Albatros. Makakulitas lang yan dito, no? Kaya tinigil ko. Kasi, minsan nasa airport ako, yung may katabi akong puyat, nagalit. Kasi, nanaginip daw siya nasa CR, napairin siya, natay sa salawa. Kasi naamon niya yung Albatros. So, simula nung nagpalit na ako. Kaya lang ayaw ng asawa ko, hindi niya makaya yung amoy. Nagpalit ako ng naphthalene balls. So, okay naman. Walang ginagamit. So, sino sa inyo gumagamit ng naphthalene balls? Okay. Anyway, and then, of course, si Raj is very passionate, because of what happened. Isip mo, yung wife mo na from cancer to recovery, di ba? Tapos si Raj, dito niya na-enjoy yung buhay na totoo, no? At yun, nabanggit sabi ko, ano ba yung sasabihin ko? Nag-iisip tuloy ako, Tapos ngayon, nawala pa yung third speaker, no? So, but anyway, siguro, bigyan na lang ako ng istorya, 2 istorya. Nung araw, sumali ako sa ganitong negosyo, ang tawag po dito, network marketing, di ba? Mag-minan na tayo, no? Mag-minan na tayo. Sabi ng Amerikano. Kasi normally, sa ibang kumpanya, maraming product, di ba? Tayo, wala naman eh. Madalas nagkakaroon doon ng tinawag na TNA. Temporarily not available. No? So, kaya lang, ang maganda sa kanila, marami silang produkto. Di siyempre nagreklamo ako. Di ba? Hey, what kind of company to? How can we do the business that they do? Siyempre, medyo pa-English kasi Amerikano, di ba? Sabi niya, hey! Stop complaining! You just make money! Galit ako, si Raul to, scammer yata ito. Di ba? Pero professional naman siyang network marketer from the States. Because I didn't understand the business before. I thought I will sell product. I never sell product in this business. Because this business is like, kilala niyo si St. Peter. Di ba? Memorial Plan. Hindi, si St. Peter. Di ba? Di ba yung si St. Peter, hindi ko malaman kung sino nakaisip nun eh. Na sinasabi, si St. Peter daw isa bumero. Si daw may manok. Alam mo, pinasok ko yung Biblia, hindi ko makita kung kailan may manok si Peter. Pero yun ang paniniwala ng tao, di ba? Yung pabalik-balik na ako, nag-back to the Bible na ako, gano'n, hindi ko nakita may manok si Peter, di ba? Pero sabi sa kanya, si Peter kasi dating salesman. Yung karamihan katulad natin sa networking, yung nagiging salesman tayo instead na networker. No, yung salesman. Sabi nung best friend ko sa kanya, sabi niya, Pare Peter, simula sa araw nito,
Hindi ka na mangingisda. Kasi mangingisda yun eh. Kaya layo eh. Dapat yung picture ni Peter may isda. Pero pag picture ni Peter may manok. Hindi ko talaga mawari kung saan nila nakuha yun. But anyway, bayaan mo na yun kung ano naiisip ng tao, di ba? So ngayon, sabi ni nung best friend ko sa kanya, pare, simula sa araw na to, di ka na magiging salesman. You will become a Catchers of fishers of men. Yun ang networking. Kaya yung Amerikano, para sinasabi niya, ano ka ba, di ka ba marunong? Hindi naman natin negosyo yung produkto eh. Ang negosyo natin ay taong i-develop. Kaya meron tayong system. Hindi lang tayo ang meron. Ang pagkakaiba lang ng system natin, our system is coming out from our boss. Siya mismo yung gumawa from the beginning. Can you imagine, ang una niyang, di ba nung una marami siyang kinakausap, tapos nag-LTS siya, parang LTS, di ba yung sinakatan ng LTS dito, di ba ang daming tao? Ang dumating lang sa kanya, 5. Isa doon bata. 4 senior citizen. 3 tulog. Can you imagine nasa stage si Big Boss? Yan lang ang usap niya, 5. 3 tulog, isa lang gising, yung matanda. At 4 senior. Yung bata, ginawa niya pang empleyado. Ang pangalan nun, Ted Tan. Diba? Ginawa niya pang empleyado yun. Yung matanda, sinaga niya. Alam niyo bakit? Kasi nakita niya, yung matandang yun lang masusunod sa kanya. Kasi pag hindi mo napasunod, edi labo-labo yan. Di ang hirap mag-network. Di ba? So yung matandang yon, lahat kayo dito, downline kayo nun. Tatay yun ni Tanyet Lee. Isipin mo kung si Tanyet Lee kumikita ng sabihin mong 50 million, 20% yung tatay niya. Hanggang ngayon, hindi nga lang natin nakikita kasi ayaw na rin ng papuntay kasi matanda na. Di ba? Biyudo pa yata yun. Kung sino mga dalaga, gusto nyo maging boyfriend. Kaya alam ko kayo, di ba? Matay pera no, di ba? Nakuha nyo, tinutukan nyo ni Big Boss. Kasi that one can get the idea. When I first landed in this industry, natuwa ako. Kasi I came from a corporate world eh. Sa GE, Philippine Appliance Corporation, which I am the acting plant manager of a washing machine, GE. Kaya kung nagkaroon kayo ng washing machine ng GE, ako ang gumawa nun. No? Kung sila yun, wala tayong magagawa. Ano na pagkakagawa namin? Okay, anyway. So, isa na ba ako? So, yan. Corporate ako. No? So, sa corporate kasi, in the real corporate world, ang tinitraining sa amin is to develop your people. Tama? Kasi yung planta, hindi yung tatakbo. Sabi ng GE, kasi ganito yung katwiran ng GE, you can have the best machine with the wrong people, you will end up with a bad company. GE yan ha? Nung araw sikat ng GE. No? Then sabi na, but even if you have the worst machine and you have the best people, you will end up sooner a best company. Kasi lahat ng bagay sa mundo ang nagpapatakbo ay tao. As the reason why when I was introduced, so the first guy that I met, alam niyo po, kaya ako napunta sa networking, unrespondent ako eh. Kasi pagod na pagod ako sa corporate world. Yung huli kong trabaho, 24 hours na sa planta ako. Nagbabantay ako ng production ng manok. Kasi from GE, napunta ako sa SWIFT. Alam mo yung SWIFT, yung RFM. Diba? Yung puro manok. Diba? Yung araw-araw manok ang nakikita mo. Diba? So doon ako napunta. So, pagod na ako. Ano ba to? Kasi ang pinapapagod ko, hindi yung sweldo. Okay naman ang sweldo eh. Nakakabili nga ako ng Albatros nun. Diba? So, may pera. Diba? Kaya lang, wala nang uwian. Alam niyo pagpalo ng bear, makikita mo lang sa notice doon. We have a meeting at 9 o'clock. Ay, uuwi pa lang ako ng 6. So, pag-attend ka ng meeting, kakainin namin yung mga reject na manok. Kasi sayang yun. Yung kinakain namin, hindi, totoo na. Yun ang kinakain namin doon sa RFM. Yung taste test ng mga nuggets, yun ang kinakain namin, di ba? At susulat mo pa kung anong lasa, may gano'n. Tapos sasabihin, 9 o'clock may meeting. Tapos pagdating ng 2 o'clock,
So, Lito cannot come. Mon, can you stay? O, doon ka na nakatira. So, yun yung ano ko, ano ba naman ito? Ang pagtatrabaho ko pa, pera lang. So, one time nag-type ako sa computer. Tapos bibiglang sabi ko, I want to become an entrepreneur. Sabi ko ganyan. May lumabas ng demonyo. Hindi nga, yun yung virus, yung Michelangelo. Hindi ka lumabas na gano'n. Sabi ko, ayaw yata ng demonyo mag-entrepreneur ako. Eksakto pagka-type ko, I want to get lumabas yung demonyo. Virus po yun nung araw. Pangalan, Michael. Sino mga computer dito? Alam yun? Di ba? Michelangelo. Ganda ng pangalan, pero demonyo, di ba? So, I denied ko yun. And then I respond to an ad. Nakita ko sa dyaryo, be an entrepreneur. Ikaw? Nag-absent ako. Tapos na nagsasalita, ang pangalan niya, Joey Bonifacio. Pinag-uusapan, family. Sabi ko, gusto ko yun tungkol sa pamilya. Sabi ko, gano'n. Kasi I grew up, lagi nag-aaway ang tatay at nanay ko nung bata pa ako. No? Madalas ka nag-aaway ang pera kasi walang pera yung tatay ko kasi janitor. Janitor sa araw, nag-aaral sa gabi. Diba? So, matyagaan naman siya. So, be an entrepreneur. Hindi nagsasalita siya. Sabi niya, dahil sa trabaho ko, hindi mo na nakikita ang anak mo, hindi mo na nakakausap ang asawa mo. And I was so attracted to it. Sabi ko, gusto ko yun. Sinabi ko sa asawa ko. 2 linggo na, di pumapayag si Peters, nag-aaway kami. Ako, imit natin si Joey sa office niya. Ayaw niya. Pag-minute namin. And then sabi niya, you are the one that we're looking for. Daw. Yun. Then minentor niya ako. Alam niyo, nung minentor niya ako, hindi niya tinuruan akong magbenta. Sabi niya, Mon, this is a business of developing leaders. Because network marketing is not a sales business. It is a development of organization so that the product will move. Yes. Kaya nung nag-umpisa ako, hindi man ako, di ba, kaya sabi ko kay Fides, di ba nagkagulo tayo kasi product mayroong kumuha. Sabi ko, ito papakahirap. Tapusin na lang natin yan. Magsesettle din yan. Hindi naman yan ang hinahabol natin. Alam niyo ba ako, hindi naman ako nagdi-deliver ng product. Kasi leader ang dinevelop ko, hindi salesman eh. Kasi pag nung araw, ganito ang turo sa networking. Papaliwanag ang produkto, tapos may ibang speaker tungkol sa, hey, you know what? This is not just product, but actually this is business. You can earn 2 things. Sabi niya, number 1, mga Amerikano, through selling. Tapos, in selling, you recruit people and they will buy product and then you earn, and then you recruit again and you get product and earn again. Alam mo, tawag doon, selling pa rin yun kahit nagre-recruit kayo. Kasi hindi mo naman nire-develop, di ba? Nire-recruit mo lang. O hindi yung networking. Kaya iba, 95% of people who are doing network marketing are not doing networking. They are selling. They recruit. Tapos, yung nirecruit nila, tinititigan nila, buhay ka pa ba? Attend ka ba ng meeting? Oo. Doon. Anong natutunan mo? Wala. Ako din. Ganyan. Pareho pala sila. Di ba? Ganun na nangyayari. Di ba? But, ang real network marketing is parang communism. Let me para magkaintindihan tayo. No? Kasi talagang ang hirap ipaliwanag ng networking. Magtayo ka ng networking, magtitinda ng product ng mga tao. I made so much amount. Alam mo ngayon, minsan nagagalit nga ako sa asawa ko eh. Kasi hindi tumitigil yung income. Every month. Simula na sumali ako, hindi pa to. First 5 months, wala akong kita. Yan, dito, sa Limay. Tinitingnan nga ako ng iba. Minsan kaya nausap ako ng mga pabo, dinala ako sa Starbucks, kawawa daw ako. Kasi daldalan daw akong daldal doon sa isang tao. Tapos sabi ko nung applicant, ako. Eh siyempre kinakausap siya ng mga iba. Ay, tulungan mo yan si kawawa naman. Walang produkto. Tapos sa akin niya, ano ba yung ginagawa mo? Ay, gawa pa naman. Ay, di product, pagkagaling. Eh, bakit hindi yan? Sabi ko, bakit na? Nakaw.
Pag yung dalawang inak sila, ayasan, ikaw mo lang kwarta. Tama naman. But, hindi ka makaka-develop ng leader pag hindi mo siya ginawang leader. At pag nagawa mo naman siyang leader, laging tumutunog ang wallet mo. Ting! Sa madaling araw, alas 12. Diba? Tunog ng ting! Minsan sabi ko sa asawa ko, ayaw ko na nito. Dami ng dami ang pera. Nakakapagod na, di ba? Why? Because I'm just trying to illustrate para magkaintindihan tayo. Kasi kung ikaw ay alam mo ang networking, nakaupo ka rito. Pag hindi mo alam, nandun ka sa kabila. Iniintay mo yung product mo doon. Correct. Di ba? Tapos, di ngayon, alam mo yung mga co-plan, di ka niintindi. Sales din yan eh. Mamaya babalansin ko to, ano? Kasi susundan ko lang yung sinabi ni Rats eh. Pag pumasok ako, sabi niya, ang co-plan. Hindi ko malala ng co-plan. Pag nag-place, kasi nung dumating ako sa Riway, kasi dati sa mga networking, pataas ang goal ko eh. Nung una, corporate guy ako, kumikita ako mga 17,000. Kumita ako ng 25,000. Ama, nagalit yung tiyuhin ko nagpaaral sa akin kasi ako nagpaaral sa akin, tiyuhin ko trader ng mga baka, mga baboy, gano'n, kinakagat sa truck. Ang negosyo ng tiyuhin ko kasi kahayupan yung negosyo ng tiyuhin ko Hindi mga hayop Hindi nga, baka, baboy. Hindi ako nagbibiro. Bakit tumatawa kayo? Talaga namang kahayupan ng negosyo ng tiyuhin ko di ba? So, sana ba ako nawala tuloy ako? Nasaan ako? Hindi yun. Nagalit kasi, engineer ako Sabi ng tiyuhin ko, nagalit sa tatay ko kasi siya nagpaaral sa akin Kasi nga, janitor ng unang tatay ko, walang pang-paaral di ba? Sabi ng tiyuhin ko, lintik na kasi sa probinsya namin, yung mga title, nilalagay sa harap ng bahay. Di ba nakalagay doon, kulay green, engineer, ganyan. Tama ba sa probinsya ng araw? Ayaw mo may ganun pa rin? Ay, talaga. Siyempre proud yung tiyuhin ko. Sabi, lintik na yan. Yan si Ramon. Sabi, tatay, bakit ka? Ay, nag-aaral pa ng engineero. Ayun pala yung magtitinda lang ng langis ng pating. Kasi yung langis ng pating yung binibenta namin Diba? Yung schooling. Kalit yung tiyuhin ko. Pero, nung dumating ang tatay ko, kasi ako, bakit ako nag-resign? Yun ang importante. Kasi both of us are working in the same company. My wife is an industrial engineer. Diba? I am a mechanical engineer. Diba? So, kasi ayaw ko na yung anak ko uuwi ng bahay galing sa school. Walang madadat ng magulang. Diba? Yung yaya lang ang laging kausap. Ayaw ko yun. So, I make sure that every 12 o'clock, before my daughter come to my house, nandun ako. Ganun pa nga yun yung daughter ko Daddy! So, and one time, lumuwas yung tatay ko para kausapin ako. Dahil nga nagagalit yung tiyuhin ko. Diba? Sabi ron, nagagalit ang tiyo mo Sabi ba, ikaw to bakit daw to nag-engineer pa Langis lang, pating balay ba Ginawa ko, nung araw kasi cheque. Nilabas ko yung cheque ko. Sabi, tayo nyo ito. Ang sweldo ko, mga palo lang kasi pasama benefit, 17,000. Ito, 25,000 net of tax. Kasama ko pa yung anak ko. Yes. Iisip siya. Siyempre, mahirap i-mindset yun. Diba? So, nasa tumagal, sabi ko, ang goal ko, kumita ng 50,000. Nagalit nga ang nanay ko nung sinabi ko yun Yung kay si Raulo, baka kay Mario yung bahay, baka kay May tama. Sabi na ko. Kasi mapangarap ako Sabi nakuha ko na yung 25, gusto ko naman 50. Di nakuha ko yung 50. So sabi ni Joe, you know what? The minimum that we will get if you can make 100,000 a month, that gonna change your family. Yan, magaling mag-English yun Gonna change your family. 100,000. Pwede kaya yun? So pinangarap ko 100,000. Nakuha ko naman. Diba? Pagdating sa Riway, kasi galing ako sa kabilang kumpanya, maganda naman doon, may pakotse, amortize, yung sila nag-amortize. Diba? Ang rank ko doon, Sapphire.
Kailangan palagi mong ma-maintain yung sapphire. Kasi pag hindi mo na-maintain, lilipat ka sa bagong rank, suffer. Suffer. Kasi ikaw magbabayad ng monthly. Diba? But, alam niyo po ba, because I understand the business, in that company, ang daming binatakan ng sasakyan. Ako hindi. Andiyan pa yung sasakyan. Ibebenta nga namin sana yung sasakyan ko nung bumili ako ng bago. No, ayaw ng asawa ko. Kasi may cemental value daw yun. So, andyan, binigay ko sa manugang ko. Diba? What is my point? The business of network marketing, particularly Reway, is not about, kaya may system course eh. Narinig yung system course? All you need to do is find someone you can develop. Kaya lang, alam mo bakit ayaw nila yun? Mahirap eh. Yes. Pero may isang tao tututukan mo Yes. para ma-adapt niya yung network. Kumbaga ang network marketing, meron siyang adhikain. Yun ang networking. Kaya ako natuwa eh. Coming from corporate world, sabi ko, ganda pala nito negosyo ito. Kasi tama yung turo nung una nagturo. Yung langis ng pating ang negosyo. Tama, si Joey. Sabi niya, kasi ang kinukuha natin, yung mga tao gusto baguhin ang pamilya, gusto baguhin ang buhay. Sabi niya, other people have time but they don't have money. Other people have money but they don't have time. We will make it, you have time and you have money. Ay gusto ko yun. Kaya ako nahuli. Kaso yung mga sumunod na kumpanya na puntahan ko, hindi ko na maintindihan kung anong gusto nila. Sigaw sila na sigaw. Isang bagsak. Dalawang bagsak. Sumunod tagulo na. Tagulo na. Ano ba itong napasok natin? Ang pilo ng buhay ito. Akala ko pang professional ng negosyo ito. Diba? Diba nandun kami sa McDonald's, galit na galit din nasa ilalim kasi, okay, isang bagsak! Dalawang bagsak! Maraming bagsak! Tagulo na sa akyan. Sir, huwag ko may maingay. Ganon. Diba? But, tama sana yun. Kasi kaya nila ginagawa yun para magkaroon ng unity. Kasi iisa ang sistema. But how about three-way? Let's go to Limbon Hall. In my 30 years, I have never seen a genuine CEO to the purpose of the business. Only Limbon Hall. Yeah, siya lang. Talagang hindi pera. Imagine to, lahat ng networking, pag may event, May bayan. pag event, ilan rin, sa Taiwan tayo, ganun. Ang harapan niya, may booth ng product para magbenta. Correct. Eh, isipin mo na sa Taiwan office na tayo, bumili ka ng product, hindi ka bebentahan. That goes to shows that Limbuno is really care about the real resources of the business, which is people. Tapos lahat ng kumpanya, lahat ng branches sa buong mundo, sarado. So lahat ng tao, sila, utiboy na sa counter, makikita mo nandun sa ibang bansa. Tama ba? Yes. Sino kumpanya ang gumawa niyan? Wala. Si Big Boss lang ang si Raul ang gumawa niyan. Yeah, tawag na James Earl, crazy. Why? Can you imagine the risk of you taking that time that should be a profitable time, but he invested it on people? And yet, most of us, ang negosyo natin ay 14. And they're wondering why we are not growing. Because your people will never stay if they feel that they are not your priority. Because, you know, I am in Reway because I want to protect the interests of Limbuno. Because he is a genuine person. And I believe that if you have a leader like him, all the people that he will touch, provided they understand what is this, will change the country. Kanina, habang nagmamaneho ako, dahil badyaw. Diba? Tapos, nakikita mo, meron doon isang, just sa may, malapit sa airport. Mga babae, mga bata, nakahilaran ko. Wow! Nakapagod tingnan. Doon sa may amin, may tulay kami doon, yung Kaginhawahan Bridge. Di matanda doon, nagtitinda, lagi nagtitinda. Isang binibigyan ko yun ng 500 eh. Inaabutan ako ng sa gitang. Dagdag mo yun sa negosyo mo. Let me, because if you build an organization, sabi ng mga tao, it is not the money that make the business. It is the skills. Noong araw yun. But Limbuno is different.
Sabi niya, it is the values. Kasi leaders must bear values. Let me explain what values is. Values, kasi if the person of the leader has no values, ano meron siya? He has a skills. Ito problema. This is a common problem in this industry. Dahil mga tao ay sales-driven kayo. Naku, iba-iba ang ugali ng mga tao at masasama. Nagmamanipulate. Pero may mga networking, papa-invest, tapos tatakbo ng investor. Dito napansin nyo ba, lahat na nag-invest dito, nandito pa rin. Kasi inaalagaan ng business development pag iniwan ng apply. There's no company like that. It's only way. Ganun kagaling yung pagkakatrain sa kanila. So I want to protect the interest of Limonhong. But if you say values, leader ka leader Diba? So yung system course, pag pinanood mo, pinakinggan mo, it's all of, dati NDO skills yung NDO diba? Pero ngayon yung system course, ang unang topic to, good learning attitude. Pansin nyo? Kasi values is coming out from you so that you can attract people. Si Big Boss, minsan nakikita mo lang yung attitude niya, di ba? Yung pag may event, nung last LTS, siya yung una, kasi naayos niya yung upuan, di ba? Nakikita mo yung outer Pero di mo nakikita yung inner being ni Big Boss. The reason why we stay because he is a real inner being. If you say values, let me give you some pointers about values and hopefully this can help. Nung araw, dahil siyempre nagnegosyo ako, sumali sa mga networking, no? So, sa totoo lang, nung tumagal, pag naging networker ka, lumalakas ang loob mo. So, minsan utang ka ng utang. Tama? Kasi total, kikita ka naman Yung ganyan nangyayari sa'yo. Ngayon, yung counsel ko, si Joey, siyempre, sabi niya, naubos yung pera ko. Kasi tinakbuhan kami ng ahente. Kasi nung araw, dahil di kami marunong ng business partner ko, si Ching Positive, yan partner ko no? So, nag-hire kami ng ahente. May nagturo sa akin, magkano ahente. Yun, awa ng Diyos. Yung lahat ng ahente, tumakbo. So, tatanga yung mga pera namin, di ba? So, parang may mali yung ginawa natin. Ba't tayo nag-hire ng ahente? Networking ito. So, by the way, so, naubusan ako ng pera. So, para lumabang ka o para ulit sa iba, kadalasan, ang default ko, dahil hindi naman ako negosyante, umutang. Kasi natutunan ko din yun sa kanya, sa apply ko. Kung umutang sa tatay niya yun, 2 milyon, 1 milyon. Kasi ginagawa niya traditional ng networking. Di ba yung binibili niya yung mga posisyon? Nung araw yun, may mabait na yun, ha? So, baka sumbong niyo ako Ando ka naman sa YouTube yun, baka magalitan ako, di ba? Nung araw gano'n. So, ngayon, sabi ko, hirap naman pala itong networking. Nagkaroon na ako ng attitude na dumating noong year 2000. Sabi ko, ayaw ko nang mag-network marketing. Bakit? Naiba Yung mga tao, recruit lang ng recruit. Sabi ko, ba't walang development? Pagkaka-recruit. Tapos ang dami nilang tao. Naghahakot, di ba? Tapos yung hinakot nila, pagkatapos ng hakutan, uuwi na, hindi na babalik. Tama ba? Paano babalik yun? Hindi mo naman tinutukan. Pero pipiliin mo siyempre yung sino yung pwede mong pag-investan ng time. Ngayon, may dinidevelop ako isang tao no? Hindi pa sumasali Tine-training ko na. Kasi ayaw kong pasalihin. Alam niyo bakit? Pag sumali, magkaka-pressure Ay, ganyan pala yung gagawin ko. Ang goal ko lang, kaya nang-umpisa ako dito, first 5 months, hakot sila ng hakot ng tao. Ang dali kayo magdala ng tao pag walang gastos. Wala kang investment. Sabi niya, ganito pala ito. Paano ako, hindi pa ako nakakasali? Huwag mo intindihin na pasali Intindihin mo, may tao tayong kasama. Bibuild tayo ng organization But the most important thing with Big Boss is, let me share with you about values. This is financial goals. But within that is financial values. Ito gusto ko na ituro kasi maraming networking very irresponsible sa pera. And I was one. Lalo na pag, kunyari, I'll say this not for anything else. Pag-apply mo, pag nakautang ko, pwede mo minsan, pag nakaintindihin, apply ko naman di ba? So I was like that. One day, Joey taught me, you know what, sabi niya, yung company ko na Barclay, nung nagkaroon ng problema yun, nabaon ako ng utang sa mga supplier. Kasi important na ng niya So,
what you did, you must have what you call a intention to pay principal. Kaya alam na asawa ko, inorek ako. So, ano yun? Nagagalit yung mga investors niya kasi pinupulog niya sa ng 500 pesos a month. Siyempre nagagalit, milyon-milyon. Eh nangyari din sa akin anong araw, in all other debts, meron kasi akong tinulungan na tao na yung mga kondo niya, ako nag-aasikaso ng papel. Eh yung isang kondo niya, mas palibasa sa sundalo yung asawa niya, dinadala ng mga chika babes, ng mga sundalo. So sabi ng mga anak ng asawa ni General, kay tito mo na ano yan? Ibenta mo na yan kay tito mo? Para hindi ginagawa, binababo yung kondo natin. So napunta sa akin yun. Dumating na lang sa Manila, this is what I value will do. People will trust you. And networking to, di ba? About relationship. Di ba? Alam mo, sabi ko, bababa ako Manila. Punta ka doon sa riverfront. Okay. Sanay naman ako kasi nag-aayos ng paper, no? Di ba? Biglang binato yung susi sa akin, no? Mamadali kami, diyan ka na tumira. Ha? Eh, paano yung kontrata? Pumulat ka ng papel, sulat mo, tapos sabay tawa, iniwan ako. So I was using the house for almost 2 years without pay. Kaya lang, nag-retire yung asawa. Umutang ng malaking mangrove sa Dagupan. Kailangan ko na rin bilhin yung bahay. Takbo. Ano? So nagkautang ngayon ako ng malaki. No? 3.1 million. Mura actually yun. Kung ba, yan, binibigay ko na sa inong mura. But ang business, hindi maganda eh. Hindi maganda eh. So naalala ko yung intention to pay principal. Ganun din, nagagalit. 500 ang 500, nilalagyan ko every month. Kasi, do you know who's benefiting that? Hindi siya, ako. Because my inner being is changing. So when I talk to people, they will easily trust me. Because they will feel that. Si Big Boss, na nakikita mo yung ginagawa niya, pero hindi mo nakikita yung inner being ng tao niya, very principled man niya. Di ba sabi niya, huwag kang umutang kahit second hand, bumili ka ng kotse. Tapos sabi niya, huwag kang uutang. Can you imagine, because of the principle of Big Boss, I was able to pay everything today, even car in cash. Yeah. Utang na loob ko yan sa, is there such a word? Utang na loob ko yan kiriway. But going back, hulog ako ng hulog, 500, galit naman siya ng galit. In fact, nung last month, on the 6th month, sabi niya, Mon, ayaw na talagang pumayag ni General na wala namang problema ka ako kasi sa'yo naman to. Give me 30 days and I'll move. So nagplano na kami ng asawa ko. Plano na. Iiwanan na namin yung kondo. 1 week before, tumawag. Mon, sabi niya, oh yeah, nakapack na kami. We're ready to go. No. Huwag kayong umalis dyan. Ayusin mo nga yung property ko sa 1 Arthur's Place sa Milasal. Hindi kaya kami pinaalis. Sabi ko, bakit? Basta. That's the values. Kung wala siyang tiwala, abay lumayas kayo dyan. So that's the reason why we were able to pay that condo today that we are staying. Di ba? Ang huling payment namin doon, nitong 2019, nasa Riway na ako. Diba? Actually, ipapa-structure ko na nga sana yung para sa pag-ibig, para bayaran ko na, para wala na akong utang. No? Kaya lang hindi ko lang ma-date yung Vice President ng pag-ibig. No? And if you are like that, alam mo yung bahay na yun, ang inayos ko, hindi ako pumipila sa pag-ibig. Ang kausap ko, mga Vice President. Yeah. That's the values. If you have that, kasi importante, para si Big Boss, di ba, ine-emulate natin. Kaya ang ganda ng attitude. Bakit ka? Parang perfect na tao to. Because he has an inner values. There are many values, but that's very important. Especially utang. Turo ni Big Boss yan. See, you everybody know do not yes, right? May apply. Nung namatay ang nanay niya, sabi ko, ano ba yan? Kanina madaling araw, di ba yung usapan natin? Alam mo ba kung bakit ako nandito dito? Namatay ang nanay mo. Riway pa rin ang usapan natin. Sabi ko, ano bang istorya ng nanay mo? So, iniba ko, no? Kasi sila, nag-migrate sila from Batangas to Mindoro for a certain problem. So, wala silang pera. Kaya sa Mindoro nun, pag tinapakan mo, lahat ng matapakan mo, iyo, sa bundok. Ganun ang lupa nung araw doon. Hindi ka bibili. O, sa akin to. O, pare, ito, wala dito. Dito akin, ha? Gano'n, usapan lang. Dahil salita,
Ay eventually, namatay naman yung tatay ni June. Ang nagtaguyod sa kanila, yung nanay niya. And this is the principle of your mother. Sabi ng mother niya, mamamatay tayo sa gutom, pero hindi tayo uutang. Kahit kanino. That made them, all the siblings, well off today. Why? Because nagbabago yung working attitude mo towards work. Nag-juice up yung mind mo ng something real. That's values. Nagbibigay na ako ng example sa inyo sa values. And that is what Three-Way is all about. You build your leaders to have a limbunhong values. How about healthy lifestyle? Hindi yan portir. Ang tinuturo ni Big Boss is, bilang leader, may tikas kang healthy. Yun ang hirap gumising ng 6:30, lumangoy ng 1,000 meters. Sabi sa'yo, hila-hila. Naglalakad ako sa swimming pool, ganyan yung tsura ko eh. Kasi, alam mo yun, yung gising na ang diwa ko, pero tulog pa yung mata ko, naglalakad ako. Tapos nasa tubig ako, sasawsaw ko yung paa ko, nakusaksakan ng lamig, di ba? Tapos bigla ako tatalon, sabay langoy na. Tuloy-tuloy. Why do I do that? Because I am a leader. I have to exude a values of healthy lifestyle. Marami akong tinetake. Di ba? Hindi lang portier. Meron pang ganito. Di ba? Di ba? Baka sumali kayo rito, ha? Oo. Apply nyo. Hindi. Ringay lang ginagawa ko nito. Yeah. My toothpaste is Amway. Yeah. My breath freshener is Amway. Di ba? My underarm is mine. Di ba? So, nakuha nyo yung sabihin ng values of health. Kasi kung ganun ka, hindi ka pwede, alam mo, healthy lifestyle ako eh. Pero titingnan ng tao, parang, ito kaya yan. It's values. Nakuha nyo, it's not skills. Then, social skills. One of the social skills, let me give you a values. Nung araw kami ng wife ko, kasi naturuan nga ako nung coach ko si Joey, yung maging generous kami. Doon sa village namin, kami lang ang nagbibigay ng basket sa lahat ng empleyado doon every December. Kami lang mag-asawa. Walang gumagawa nun. Kahit to the point na hirap na kami, wala na kami halos pera, gagawa kami ng paraan para yung 80 employees ng buong village, mabigyan namin ng basket. Ginagawa namin yan. Because that's part of the social skills. Alam mo yung mga gwardiya doon sa amin, yung parking ko, kahit nakapikit ako, lalo na yung kotse ko, pwede mo i-program yun ng self-parking eh. Kahit nakapikit ako, nakakapark ako din. Yung gwardiya pupunta ron. Ganun lang ganun. Naiinis pa nga ako, nakakaharang ka dyan. At kabisado ko na yan. Bakit? Why? Values. Why am I saying that? Our goal is to find leaders to develop them in the system of Three-Way, which is a leadership development system. And part of that is, sabi lang, paano kung magkakabenta? Ano ka ba? Kasama naman ang portier dyan. Di ba yung sugat? Pag may sugat ka, iniiwas mo, lalo tinatamaan. Di ba? Ganun din ang sales. Habang hinahabol mo, lalo kang nilalayuan. Yeah! Because there is a science called product life cycle. It's a science in marketing. Na lahat ng product na hahawakan mo, meron tinatawag na sales saturation. Let me explain what a sales saturation is. In GE, we were producing 1,500 refrigerators a day. The warranty of rep is 5 years. Dapat may saturation, it's a myth. Hindi nagsasaturate ang sales. Kasi may bagong kasal, may nanganak. Di ba? Hindi mauubos ang sales. Alam mo kung sino nagsasaturate sa sales? Ikaw. It's a psychology. Bakit nung una ka sa portier? Lahat ng mabangga mo, nabibentahan mo eh. Nung tumagal, kahit mamamatay na sa cancer, di mo mabenta. Di ba? Masin yun? Kasi habang nagiging ahente ang kalooban mo, ikaw ay kinamumuhian ng mga kapitbahay mo. Kasi amoy na amoy benta ka. At ang tao, hindi bumibili sa ahente, sa kapwa-tao.
Relation na. That's values. So, what do I mean by this? You know, in Reway, Big Boss, sabi niya, di ba leaders? So, I want to protect the interest of this man. The reason why I'm fighting for, I don't do anything now today but Reway. Kasi, bihira na ang taong katulad niyan na magre-risk ng ganyang kalaki, magsasacrifice ng ganyan. Can you imagine, at this moment, nire-renovate na yung mansion niya sa Antipolo? Bakit na kailangan magtayo ng mansion sa Pilipinas? Diba? Pag naging Team Supreme Pegasus 5 ka, makakatungtong ka na doon. Kaya maghabol ka. At ito lang ang nangangako talaga na habang buhay, ikaw ay magkakaroon ng lifetime revenue. Correct. Di ba yung company may mga global sharing, yung iba? Yung iba naman, di nagiging totoo eh. Pag naging Team Supreme Pegasus 5 ka, hindi ko muna sasabihin ko ano, magkakaroon ka ng card. At yung card na yon, every year, lalagyan ng Reway yun ng profit sharing. Sino kumpanya gumawa nun? Yung nga lang, kailangan mo maging Team Supreme Pegasus 5. This company is worth fighting for kung pera ang hinahabol mo. But this is not about money. This is about building people. That's the reason why in this, another thing in financial goals is, you must have a dream. Alam mo ba maraming tao, nagninegosyo sa Reway, they just exist. Wala naman silang pangarap. Kaya hindi gumagalaw yung katawan. You know, one of the dreams, dinagdagan ko yung pangarap. One of my dreams is to leave 10 million pesos in each bank account of my grandsons. Ginagawa na namin yan. Ngayon pala, hinuhulugan na namin. Ngayon, naglagay na naman ng asawa ko kasi pinapunta kami sa bangko dahil kailangan daw kung ano yung pangalan ng company mo sa Reway, hindi na pangalan ng bank account mo. So kaya kahapon, ang tagal pala magawa ng corporate account, hindi pala yung mabilis. No? So, inuumpisa na. Ngayon, umuwi kami sa Batangas, may property ako doon, minana ko sa nanay ko. At pinicture ng asawa ko, kita mo yung Taal Volcano. Ano? Ganda. Eh kasi niyayaya ako ni Jun doon sa Forbes Lipa. 13 million yung property. Sabi ko, di ang bahay niya magkano? Okay, siguro yung mga 50 million laang. Ganyan salita sa dun eh. Kumakalaan ka. 50 million yun eh, di ba? Ganyan si Jun eh. Alam mo si Jun pagkausap mo, walang malaki at maliit na pera. That's the reason why he is successful. Yun yung upline ko eh. One of the best influence that I got in Reway is I have Jun Atienza. Because his mind is different. Diba? Kaya nga napa-invest ako ng malaki sa kung ano negosyo. Parang baliwala eh, no? Sabi niya, okay, nadali naman ako. Ako rin nadali. Walang iya ka. Ikaw, marami kang pera. Okay. So, ganun. Kasi, hindi siya ano eh. Alam niyo ba kung sino ang gahaman sa pera? Hindi ang mayayaman. Yung mga mahihirap. Kasi pinagbibintangan mo yung mayaman. Kasi yung mayaman, may values na buo yun. Kaya sanay sa pera yun. Ikaw nag-uumpisa ka pa lang. Ang problema, hinahabol mo kwarta. Hindi values. Your goal is to find someone who you can build as a leader. And once it has a values, they will stay in the company. Kaya sa networking, ang nangyayari, ang gulo. Ang gulo, diba? Iba-iba ang attitude. Lahat ng manipulation makikita mo. I'm saying this because I came from, at least sa Reway. But, you know why? Because you focus on being a salesman instead of being a valuable leader. We are leaders in Reway. We are representing a very successful company. At hindi biro ang kita rito, ha? Ever since I earned 400,000 in my peak month, I never earned lower than 500,000 since then. But the question is why? Is it because of Portier? No. Because of leaders who trusted me. Ngayon, ang effect ng pag nag-develop ka ng leader, no? Medyo dagdagan ko na kasi kararating na ni Erwin. Dapat ikaw ang nakatayo dito eh. So, sabi ko sa'yo, huwag maglalaban ng Webes eh. May ibang araw naman. So, anyway. So, when you build leaders matagal, di ba ayaw magtiyaga?
habol ng benta. Oo, may benta ka nga, wala naman leader. O paano na yung susunod na pangalahon? Kaya ako, simple lang ang networking eh. Find people you will build as a leader. Don't worry about the product and everything. Because that's the entire system of company driving towards that. May OPP. Tama ba? Ay, tulak ka ng produkto. Di ba? Kaya nga ako gusto kong magpunta sana sa Vietnam, sa South Korea, sa Taiwan, sa Japan, sa pa ba? Cambodia. Alam mo bakit? O sige, mag-product ka doon pag hindi ka nakulong eh. Ano binibenta nila? The values of the company. This platform is a great platform. Creating a lot of successful people. Kaya ako tinigilan ko yung OPP. Product-oriented na mga Pilipino, nag-OPP ka pa. Hindi lalo lang naging salesman yung mga yan. But in Indonesia, o sige, mag-reway, mag-purchase ka, di kulong ka doon. Pero tinumalo, dalawa ang Team Supreme Pegasus 9 nila doon. Si Hasim at saka si Effendi. Diba? Papalitan na nga yung pangalan ni Hasim. Kasi di ba doon pwede magpalit eh, sa mga Muslim, di ba? From Hasim to Sweet. Palitan. Di ba? So, kaya pag nakita niya si Hasim sa susunod, Sweet. Yan. But anyway, they have Team Supreme Pegasus. Ngayon, do you know? As of the moment, Indonesia is beginning to grow. And I'm afraid that if we will not change our mindset, we will be left behind. Sabi ko mga kaibigan, I think I'd rather go to Indonesia. Kasi mapipilitan kang lumayo sa produkto eh. Because if you trust Purchase so much, bakit kailangan yung pagdudulan mo? Be proud of it, take the product and like ako, dapat ina-dialysis ako. O, nilabang ko. O, huwag kayong lalapit sa akin mamaya, itatanong nyo kung magkano dosage, ha? My goodness. Uminom ka na, uminom ko konti. Hindi. Alam mo, minsan kasi yung mga networker, parang doktor eh. Diba, meron akong downline sa Tayabas, Quezon eh. Ay, ganito yun. Magpapagamit ng product, ginagawa akong doktor. Naku po, sir. O, bakit? Naku po, yung pong kapitbahay ko na meron ng colon cancer, uminom po ay nasakit po dyan. Ay, dagdagan niyo po, gawin niyo pong, kunyari kung riway yun, gawin niyo pong 4-4. Ah, ganun po ba? O, sige po. Tawag na naman. Ako, sir. Nahihilo po yung binigyan kong high blood. Ay, ano po ang dosage? Sige, gawin mo 3-3. Sige, tumawag. Naku po, sir. Bakit? Yung kapitbahay ko po, ano po niya sa kapitbahay? Ay, yung kumari ko po. Ano niya sa kumari mo? Yung pong anak na 13 years old, nagbigti. Gawin niyo 5-5. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi. Yan ang mangyayari pag ahente ka. At pag ahente ka, meron akong group, mga tao. Kalokohan yan, system pa na, bubura pa yun eh. Ano system na yan? Hindi system. Alam mo, sales pa rin ang negosyo. Patay tayo dyan. Una, pare, alam mo, mahal kita pare. Pero iba ang negosyo ito. Ang negosyo ito, kukuha tayo ng mga tao, i-develop natin, paparamihin natin. Sabi ng company yan, magkakabenta yan. Ay, kalokohan! Kasi kaya alam ko, di ba, sa corporate world, ganun eh. Develop ka lang ng empleyado. Tama? Pareho yan eh. Kaya nga natuwa ako sa networking. Network marketing, in its true sense, is a corporate business. Kaya tama ito, nakaganito tayo eh. Di ba? Tama ito, nakaganito ka. Kasi, you are carrying a multi-billion-dollar business and you will come to someone as a salesman. Ang cheap ng reway. So all you need to tell them what is the goodness of the company, how great the company is, what are the accomplishments of the company, and how it changed your life. That's what people will. May kung ayaw nila, katulad ng kausap ko, siyempre mayaman siya. Sana. Ayan! Sabi ko sa iyo eh. O bakit? Dalawa set. Dali mo rito. Try na naman ako. Sabi sa'yo, sales ito. This is about sales. Pinagalan ako. Naway, tatawag naman.
tumagal. Sabi ko, oh, ayan, kita mo? Eh, ang mga, nung tumagal, buti na lang pumayag na lalabo. Diba, gano'n. Kasi kung hindi, babalak na ako bumili ng motor. Lalagyan ko naman ng blocker. Gano'n. Bakit nangyayari yun? If your focus is sales. Guys, this is building people business. And you know, 95% of people do not trust that system, and yet that's the business. They're so afraid that if they focus on someone, build someone, of course may risk, may di-develop ka. Doon sa kabilang kumpanya, may di-develop ako eh. 1 year. Ang galing ng volume niya sa kabila, wala siyang volume dito. Sabi ko, ako naman nag-asikaso dito, kumuha ka ng bago na i-develop natin. Eh kung minsan hindi lang ma-mindset yun, ang hinahanap na magbenta, kaya lalo mo lang benta, di makabenta. Tama ba? So, nung tumagal, sabi na, Sir, mukhang hindi ako para dito. Sa loob-loob ko. Oo. Laki na ng volume na nagawa ko sa'yo sa kapila. Eh, yung pong GM na si ganito, eh, kinukuha po ako. Oh, bakit? Magtatayo siya ng bagong kumpanya, ako po ang leader. Ay, talaga? O, sige. May number ako na. Mail. Oh, boss. Di bago tayo. Ganito. Yung leader ko, pupunta sa'yo. Tama? Oo nga daw. Sabi niya, talagaan mo to ha. Kailangan pakitain mo to. O yun, nag-usap na kami ng GM. Pinapamigay ko. Hindi ako na-insecure. Kasi, kung hindi naman niya maisip-isip kung talagang papaano mo, di ba? Kasi kahit sabihin mo sa akin, huwag ka magbenta. Huwag ka na pala tawag di-develop natin. Kasi, kahit na anong yung complan, at tatanay ko lang, ilan ba ang kailangan ko? Yan lang ang tanong ko dati. Ilan ang kailangan kong tao para ako kumita ng kalahating milyon? Ay, 3-star yan. 500,000, 2. O yun. Huwag mo muna akong turuan yung mga placement na yan. Kaya hanggang ngayon, hindi ako marunong yan eh. Kaya sa asawa ko. Siya lahat na nakakaalam. Hindi ko alam yung mga ganyan. Kasi kahit anong galing mo sa complan, kung wala kang tao, hindi mo yan papakinabangan. Correct. Tama ba? Ang galing-galing mo sa complan, wala ka naman tao. Diba? So palagi ka nagko-compute sa bahay, ganyan. Wow, 3-star. Kasa. Magkatao lang ako, kikita ako dyan. Di ba ganun din eh? Guys, I'm trying to amuse you, but kasi gusto ko kayong tulungan kasi Freeway is one of the best company ever in planet Earth na makikita mo. Dati sabi ni Big Boss, in 5 years kukunin natin ang 10 billion na kinuha natin ang 10 years. And just citing you Lim Boon Hong, nagdagdag ko ng konti. Before 2018, Lim Boon Hong was, ano bang tawag sa kanya? Top entrepreneur, top 50 ng Asia. Freeway na yun. On 2018, naging top highly esteemed Chinese businessman siya. Top 12. Ang number 1 si Li Ka-shing ng Hong Kong. Ang number 5 si Jack Ma. Ang number 12 si Lim Boon Hong. Naiintindihan niyo ba yung rooster na yun? Is there any direct selling company that run through that kind of category? Wala. Freeway lang, si Lim Boon Hong lang. What is my point? Guys, you are in the pot of diamond. Correct. But you have to understand that our business is not for cheer. Our business are people to be developed. Kasi pag hindi ka nag-develop, kunyari si Eric, yung gwapo, yung anak ni Helen doon na gwapo, si Eric, hindi ko yan dinevelop. Eh di magre-recruit yan, hindi rin develop. By the time you know it, 10 na ang katawan ko sa kanya. Paano kaya yaman? 10 taon na ikaw pa rin ang inaasahan kasi ayaw kang kopyahin. Kaya nga ako nagawa ko ng system, isa lang eh. Kasi kailangan ba i-transfer, si Lim Boon Hong, tina-transfer niya lang yung pagkata. Nakukuha niyo ba? Yes. I'm bearing my heart here because I want you to understand the business. Kasi sayang ang Freeway. But whether you like it or not, Freeway will grow in the Philippines even with you or without you. Yes. Yan. Kaya ako sasabay ako talaga dyan. At wala kang makikitang negosyo ganito. Kung ako nagtayo ng Jollibee, hindi ko kinita ang kinita ko dito. 5 years na ako eh. O, 6. Kahit pa sino may-ari ng Jollibee dyan, yung isang may-ari ng Jollibee, kakilala ko eh. Magtapatan kami, hindi niya kinita ang kinita ko. Pero,
Sige, tuloy na. Para pa kayo. Kasi pag hindi nyo yan, sa iba lalabas yan. Ano siya? So, nakuha nyo? You have to understand that this business will grow if I have someone that I make into leader. But it will cost you time, effort, and money. Nakakatakot yun. Kaya nung nagkakaubusan ng nahihirapan kumuha ng product, sabi ni Pides, we will show to our people that we will not clamor to claim the product. We will wait until everything is settled to prove to them that not portier my business and my business are people. And I did. We did. Hanggang ngayon, di pa nga kami nag-claim eh. Oo. Kaya kayanin na yung ginagamit namin. Eh, walang portier na yun. Marami pa. Marami kayong mentor. Joke lang. But are you getting this? Naiintindihan niyo ba yung negosyo natin? Kaya yung iba nahihirapan kasi nag-recruit, ginawang ahente ang mga tao, kaya nawala. Hindi naging kakampini, Riway. Hindi sumama sa adhikain ni Lim Boon Hong. Lim Boon Hong is about people. Sabi ni Dixie Chua, before I am, we were in Taiwan, nagsalita siya sa debrief. Alam niyo yung debrief, no? All of you know debrief. Yeah, just to make sure that you're not thinking an underwear. So, anyway, sabi ni Dixie Chua, ito, pakinggan niyo to. You know what Big Boss is? Big Boss is willing to empty his pocket and to pour out to people because he knows that it will come back. Correct. And during that time, kinausap ako ako, si Joel, at saka si Shen, kinausap kami ni James Chong. Hinila kami. Sabi niya, Pegasus na ba ako nun? Taiwan? Oo, tama, Pegasus na. Okay. Sabi niya, Bon, isa-isa kami. What is your target? How many elite you will produce? Do you hear the words of James Young? Sinabi niya ba, what rank are you going to achieve? Ang sabi niya, how many elite are you going to produce? Tao. So ako naman, kasi tinansya ko na yan eh. Sabi ko, 10 team elite, 3 team elite Phoenix. Sabi ni James Young sa akin, you know Big Boss? Sabi niya, magagaling mo ngayon eh. You know, there is no place in Taiwan you can hold more than 10,000 people. When he said that we are going to do the gala dinner in Taiwan for 30,000 people, the directors were saying, Boss, there is no 30,000 people in Taiwan place that you can hold the event. Sabi rin ng Big Boss, since Taiwan is number 1, we'll do it there. No matter what. May sakit sa ulo. Wala namang venue doon na 30,000. Diba? Alam mo nangyari, kinayod yung isang property, oh. Ini-scrape, pinuhusan ng white sand, nilagyan ng stage, nilagyan ng 3,000 table. Ando may chopstick, lahat, kompleto, kutsara. Diba? Hindi ko makakalimutan yung Taiwan na yan, yung dinner dyan eh. Kasi hanggang ngayon sa bahay, yung chopstick na ginagamit ko, galing dun eh. Lumuhod ko. Para may remembrance. No? But anyway, but the point, walang values, no? Kasi maganda eh. Maganda yung chopstick eh. Hiningi ko lang. But the point is, sabi ni James Young, that's the Big Boss. He commits and he do it. Deliver. Now, that's the only mindset that you have. Hindi naman ako lang, tatlo kami. 10, because sabi niya, you rationalize. Kasi nire-rationalize ko, ito yung tao ko, ito, ganito, ganito. You know, Big Boss do not rationalize. He commit and he do. So, siyempre, huminga muna ako, tumalik ko. Tingin na kami, tatlo. Okay. Tanungin mo muna si Sien. Siyempre, asa ako tinanong, sabi ko, okay, 20. O biglang nag-double. Hanggang ngayon, nire-remind ko kay James, ikaw dito mo, 5 team elite and 10 elite Phoenix and 10 Papo. Kasi the best rank that you will get is 5 team elite Phoenix.
Because if you run the Team Elite Phoenix in 12 months, and you build them to become a Pegasus, by the time nakuha mo yung, do you know how much it is yung Team Elite Phoenix in 12 months? That's 39 million earning. Anong araw sabi ko, ano? Bibigay ko yung aking 50 basis points? Hindi na! Sayang yun! Bibili ko yun ng Land Cruiser. Pero pa ako no? Tapos nung tumatakbo na yung ko, nagamit ko nga yung iba kalokohan ko You know how much is the 50%? You know how much you made arriving to 50 points? That's 39 million. Will you be so greedy not to give to the company the 3.5 million so that they can recognize you to promote the company that you are a Pegasus? So I surrender. But the reason why most people do not succeed in network marketing, because they think of sales, not people. But if you will change, ako na nagsasabi sa inyo, hindi ko na sasabihin yung kinita ko, mapapaganda ako ng asawa ko. So, kasi ako ang nagtatrabaho, siya ako nakita. Ano na rin siya. Medyo, sabi niya, ikaw ang recognition, ako ang komisyon. So, tayo magawa. But the point is, that made me money until today. Because I did not focus on sales. Wala akong pakialam yan. Let Portier prove itself. Let the Complan works. But my goal is to build leaders upon leaders upon leaders upon leaders in the 6 core values. That's network marketing. Thank you very much.